Hello guys! So magandang umaga sa inyong lahat dahil sobrang maulan ngayon dito sa Davao at alam nyo guys, naisipan kong gawin tong content na to para at least ay maliwanagan kayo at meron kayong idea kung ano nga ba itong mga online lending apps or online loan apps na mga abusive na nangunguha ng data at nagte-text blast. At ang worst pa doon ay may iba-iba pang ginagamit as a form of harassment. So actually, isa din ako yan dati sa mga nakaranas. At ang pinaka-worst lang na naranasan ko is yung hindi nag-reflect yung binayaran ko sa isang online lending app. And then, parang ginawa nila ako ng utang provided na yung sinend sa akin ay isang code lang ng utang, which is yun lang dapat ang bayaran. Pero ang ginawa nila, hindi nila na-reflect at inaharas nila ako for almost ilang months. Pero inignore ko dahil meron naman akong ebidensya na nakapagbayad ako. At unang-una ay hesitant akong uh, hindi bumayad dahil unang-una natatakot ako baka yung mga contacts ko, yung Facebook ko, baka magko-comment sila doon, baka tatawagan nila yung mga friends ko from the social media na ako daw ay ganito sa aking mga loans. Pero hanggang pananakot lang pala yon. So, i-share ko sa inyo yung mga right way para ma-avoid itong mga online lending apps na sobrang abusive. Kahit lagay natin ay nagbibigay sila ng fast disbursement or mabilis silang magbigay ng money, pero grabe yung trauma na aabutin mo once mag-loan ka sa apps na ito. Kahit hindi mo pa due date ay aharasin ka ng mga collectors nito. So, simulan natin. Unang-una sa ating listahan ay si Fast Cash. So actually, tumawag ito sa contacts ko last time na available daw yung offer nila. As in, sobrang available yung offer nila daw na nagbibigay sila ng due at least for 7 days kung mag-a-apply ba ako ngayon. So, ang nangyari is, tinry ko naman mag-apply at ayun, reject. Although ni-reject nila ako, pero meron akong friend na na-approve dito sa app na to at inaharas siya. So, inaharas siya kahit hindi niya pa due date, lagay natin. Ang due niya is pagka next day pa, pero grabe yung tawag kung kailan na daw siya magbabayad, tapos may cut off daw sila. So, ito yung mga style ng OLA na para dapat bayaran sila during that day. So, huwag kayong agad-agad magtiwala sa mga online lending apps na to na kahit tumawag sila sa inyo na pwede ka makapag-loan sa kanila pero it does not guarantee na yung mental health mo ay magiging okay, pero kasi grabe talaga itong mga haras. So, chinek ko yung mga messages ng aking friend at hindi ko pasikmura yung mga pinagsasabi. Like, meron na kasing pagbabanta. So, sinabi ko sa friend ko, pumunta ka na ng Anti-Cybercrime Division at para mag-report mismo ng case. Para at least matulungan ka nila at i-report mo agad yan sa SEC yung pangyayaring panghaharas sa'yo. At then, hindi sila makiusapan na magbabayad ka on next day or sa hapon dahil dapat agad-agad pagkatawag nila dapat mabayaran mo na. At sa next mong tawag na hindi sila tatawag, doon sila manghaharas. So actually, grabe itong fast cash. And kung gusto nyo pa ding mag-loan dito, make sure na handa yung isip niyo dahil itong application na ito, kung mahina yung loob nyo, hindi ito para sa inyo. At I would not like to recommend this app to all of you kasi nakakasira ito ng mental health.
Next one, ito yung pinakasumpa-sumpa kong online lending application. At alam nyo ba kung bakit? Ito yung sinabi ko sa first video, first part of this video na ginawan ako ng loan na hindi nag-reflect sa akin yung binayad ko. Tapos ang ending pala is pinangaharas na nila ako, pinapadalhan nila ako ng letter ng summon, tapos may nagpakilala pa nga daw na barangay visitation, tapos NCRPO, wala namang pangalan. Tapos ang pinaka-worst na harassment nila is nagpadala sila mismo ng subpoena via email. Tapos ang pinaka-cringe lang doon is legal consultant. So, parang hindi naman ganun ang sulat ng court, 'di ba? So, legal consultant. Tapos, pinagdalhan nila ako ng summon. Tapos, may warrant na daw ako on the way. Grabe no, 2 weeks may warrant na. So, hindi pa nakapag-due process. So, guys, ito talaga yung application na na-stress ako dati. Pero, nang dahil sa mga groups against ito sa mga abusadong apps na ito, ay natulungan din yung self ko na matutong maging matatag at dapat maging kalmado lang lalo na kung wala kang ginagawang masama. So dito kay Online Loans Pilipinas, I would like to recommend na huwag kayong umutang dito. Although fast disbursement siya pero napakalaki ng interest. So biruin mo 30 days, hihiram ka ng 7,000. So ang babayaran mo is 10,125. So ngayon, I think 10,300 na. So grabe, napaka-loan sharp itong app na to at hindi mo makakancel yung borrower's package nila. Yung package nila mismo. At ang worst pa doon is kapag hindi ka nakabayad ay meron ka dang visitation daw sa barangay, ihaharas ka, tawag ng tawag, walang pinipiling araw, kundi minsan sobrang umaga, 6 AM, tumatawag na, tapos hindi lang yung isang tawag, kundi sunod-sunod na tawag yan, iba-ibang number. Tapos ang pinaka-worst experience ko dito is yung tinatanong ka kung nakapagbayad ka na. Sabi ko nakapagbayad na ako kasi meron akong resibo. Tapos etong utang, sabi ko hindi ako nagbayad, hanggang minura ako ng isang collector. Pero to be honest lang, hindi ako nagpatinang dahil alam ko sa sarili ko na nagbayad ako at meron akong resibo. At saka guys, mag-ingat kayo dito dahil privacy violator din ito. Ay nagko-contact sa inyo sa Facebook, nagpapakilalang agent itong app na to. Kaya mag-ingat kayo dito. At hindi, although dati maganda siya, pero ngayon hindi ko siya mare-recommend dahil yung mga agents nila ay napakagrabe dito. Ito naman yung isa din na online lending violator, itong Peso Ready, dahil mahilig mang text blast ito. At saka kung sasabihin mo magkaiba sila ng OLP, pero kung titignan mo mismo yung platform ni Peso Ready ay parang OLP lang din siya. Pinag-iba lang yung pangalan para iba yung registration, pero di natin ma-deny na iisang kumpanya lang sila. At guys, tatawagan kanila kapag kahit hindi mo pa due, tawag ng tawag sila. Parang 30 times ata sila tumatawag sa isang araw. At saka sa due date mo tawag sila ng tawag. Kapag hindi ka nakaabot sa cut-off ay nanggagala 80 na sila kahit on the day pa mismo ng due. At guys, tandaan nyo ito ay nagko-contact sa inyong mga reference sa cellphone kahit hindi nyo sila nilagay. Tumatawag sila at naniningil din sa iba. Ito ang isa sa worst dito sa application na to. At hindi ko talaga to ma-recommend dahil ay marami na itong mga nagrabyadong mga loaner kaya napipilitang bayaran ito dahil sa sobrang panghaharas nila mismo at pagmumura sa mga naglo-loan sa kanila. Next one, ito ay sobrang notorious sa mga
online lending apps in a negative way dahil number one, itong Mocha ay data privacy violator. So sila mismo ay nagbabiolate mismo ng mga data privacy nila, lalo na yung mga reference ninyo na nilagay, tinatawagan nila para maningil at sinisingil nila. At ang worst dito is ang hindi nyo involved sa contact ay nakukuha din nila. Ang worst lang dito kay Mocha, kahit hindi mo kakilala, tumawag na sa cellphone mo ay masasama mismo sa listahan nila. Ito ay namamahiya ng borrower, so ginagawan ka mismo ng GC na may utang ka dito sa ganitong app. At mismo sa post mo sa iyong social media, nagko-comment sila na bayaran mo yung utang mo. Ganito ka-worse itong app na ito. At isa pa, yung kakilala ko sa Mocha, due date mismo, binabayaran ng hapon. Gabi na nakabayad, tapos sinabi sa kanya is hinahanap na daw siya sa barangay. So sabi ko, paano hahanapin sa barangay? Gabi-gabi na to. Kaya hinirap ko yung cellphone at saka ako mismo nag-reply na anong meron sa barangay kung gabi walang barangay office kung gabi. Isip-isip din kayo ng script kapag ganyan ginagawa nyo. Hindi talaga kayo babayaran ng inyong sa inyong mga borrowers. At ito yung isa din na application, iwasan nyo ito dahil ito ay isang data privacy violator din. Tumatawag sa inyong contact at namamahiya din mismo sa social media at pati sa inyong mga text. So, isa lang dito ang pinaka-funny kay Pautang Peso ay nagpapadala ito ng bulaklak ng patay. Dahil may kakilala akong na nag-loan mismo sa Pautang Peso. Alam niya na Pautang Peso yung niloan niya. So, hindi siya ata nakapagbayad within a week kasi na-delay yung sahod ng kanyang asawa. So, pinadalhan siya ng punerarya dahil ipipick up daw yung patay. So, sabi ko para sa ganung liit na halaga, magpapaganon talaga sila. Magpapadala sila ng bulaklak ng patay or di kaya ng punerarya. So, iwas-iwasan nyo itong app na to dahil nakaka-stress ito. At mahilig magpasomon sa barangay na text para panakot sa inyo pero guys, walang totoo. Yun lang guys ang aking share sa aking mga kakilalang experience at sa aking experience din. I hope may natutunan kayo at iwasan yung mag-download ng apps nito para ma-maintain nyo pa din yung inyong mental health na okay at walang pinoproblema. Kung gusto nyo humiram dito, make sure na meron kayong paparating na pera para bayaran mismo, especially kung emergency. At kung hinaras na kayo, make sure na bayaran nyo ito sa tamang lugar, meaning sa police station, sa barangay, o di kaya sa korte. Huwag kayong magpapasindak sa mga pananakot nila dahil sila mismo ay natatakot sa ating batas. Ingat!